Good morning, players. Welcome back to another video. Welcome back to another vlog. Nandito tayo ngayon sa Cebu. Nasa Mualboal tayo ngayon. Tingnan nyo naman yung ating views dito sa Airbnb natin. Sobrang ganda. Sobrang lapit ng dagat. Like talagang tabi ng dagat tayo. So, in this video, explain ko lang sa inyo kung ano yung 23 life lessons na meron ako kasi today is my birthday. Okay, 23 years old na ako today. And gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung parang natutunan ko with my 7 years of experience dito sa trading. Like, since 2019 ako nag-umpisa, nung 16 years old ako nag-start sa trading. And then, ang goal natin is in this video makita nyo or mabigay ko sa inyo yung the best lessons kung ano ba yung natutunan ko dito sa process natin dito nga sa trading industry. Okay, so yun yung gagawin natin. Welcome to our vlog. Enjoy. And then, yun, mag-start na tayo. Sinend sa akin. Bali sinend ko lang kay Coach Pierre. Ano yan? Ano nga? Ano to? Ano yan? Happy birthday, Coach! Duro! On the way! Yun! Sorry, Karen. Happy birthday, and I am really wishing you from the bottom of my heart. And I hope you continue to live your purpose, and I hope you continue to fulfill your dreams as well. And I am very happy as well as one of your students, and I'm continuing to learn what I just started, and hopefully soon makapagkita ulit tayo. And again, wishing you and all the students a great breakthrough and success as well. Happy birthday, and yun lang. Bye-bye. Hi Coach! Si JM po ito. I hope nag-enjoy ka ngayon sa Siargao. Happiest birthday! Wishing you all the best, more birthdays, and profits sa'yo kasi deserve mo yun. I really see your sincerity na matulungan kami kung paano mag-trade. So, yun, stay healthy and more blessings pa sa'yo kasi marami ka natutulungan. Thank you, Coach. Enjoy po. Happy birthday, Coach Ren. Thank you po sa pag-guide. Thank you sa new knowledge. Happy birthday. More pips to come. God bless you. See you soon. Hi Coach Ren, Jenny here. I just wanted to greet you a happy birthday. Thank you so much for creating this course, and I've learned so much, especially sa foundation ng Forex trading, and I hope that you'll continue to help more Filipinos and also continue to guide us as well in our journey. Yun lang, be happy and enjoy your day. Happy birthday. Coach, hi! Happy birthday! And I wish na sana masaya sa birthday mo yun. Enjoy Siargao and eat a lot of good food and enjoy the beach. And yeah, super happy na nakilala kita and also to be part of the whole gang. But yeah, I'm looking forward to meeting everyone in the group, in the community rather, and especially you, Coach, because yun nga, because of you I was able to learn a lot of new things, and I'm very grateful and thankful for all of your time, all of your efforts sa pagturo sa amin, and at the same time for giving us help like any time that we needed. So yeah, thank you so much, and again, enjoy, and yeah, have a happy life, healthy life, everything. Yeah, bye-bye! Hello, Coach Ren. Happy birthday. Thank you for introducing us the RFS Academy. Kung wala ka, walang legendary academy. Coach Ren, Clarence here. Yun, si Clarence. Yun, si Boss Renz. Hope to see you soon. Duro. Coach Ren, happy birthday. Pero may t-shirt po. Ano t-shirt? Kanina yung t-shirt yan? Happy birthday. Salamat sa lahat ng lesson na tinuro mo sa amin. At yun, happy birthday. Ibibigay ko sa itong regalo ko pag nagkita tayo. Happy birthday, Coach Ren. More blessings to come and more tips to come para sa atin. Salamat sa knowledge, and ingat ka dyan. Enjoy sa Siargao, sir. Happy birthday sa'yo, Sir Ren Kahiga. I wish you all the best sa lahat ng ginawa mo sa amin, sa iyong malasakit. Maraming salamat. At lahat ng iyong dreams ay
matupad. Mag-iingat ka palagi and God bless you more. Thank you. Hi, Coach. I don't know if it's noisy, but I just want to say happy birthday. I really hope you're having a blast. And please know that a lot of people appreciate you, and that includes me. And I really hope to see you soon and everyone else in the community. What's up? Happy birthday, Boss Ren! Happy birthday! Nico here from Dubai, RFS or RFS Mindanao. Happy birthday, Boss Ren! Maging channel of blessing ka sa lahat. God bless you. Hi Coach! Happy birthday! Maraming salamat sa guidance mo dito sa trading. Malaking impact mo dito sa journey ko and wishing you more success and wins in life. Duro, happy birthday! Coach Ren, happy birthday, and I hope you enjoy your day. Just relax and just have fun. Super thankful that I met you and becoming my coach in this industry, the trading industry. And I hope more classes pa every weekend, more learnings pa about trading and psychology. Yun lang. See you. Happiest birthday, Coach Ren. Good health and good life always. Yan, marami ka pang matutulungan. So, more blessings. Enjoy your day. Happy birthday, Boss Ren. Ngayong May 3. 22 ata, 23, hindi ko alam. Pero, ayun, thank you sa lahat ng mga tinuro mo. And marami pang parating na year. So, see you soon. Dayo ulit ako dyan. Happy birthday, Coach Ren! Coach Ren, you are a blessing to the RFS team and we appreciate all the things that you do. Happy birthday! Enjoy your day! Yun na. Hello Coach Ren, happy birthday. Yeah, thankful ako nakilala kita at naging part ako ng RFS community. At sana marami ka pa matulungan at traders sa Pinas. Pero for now, enjoy your day. Happy birthday, more birthday. Duro. Happy birthday, Coach Ren. Thank you for being a role model in our trading journey. Thank you for guiding us not just in trading but also on how to improve our lives po. I wish you more success po and happiness and everything you do po. Happy birthday po. Happy birthday, Coach Ren. Thank you sa lahat ng lessons na shinare mo sa amin. Sana maging successful ka palalo. Happy birthday, Coach. Gusto ko lang magpasalamat ng buong puso sa lahat ng mga itinuro mo sa amin. Hindi lang sa charts, kundi pati na rin sa pagtsatsaga mo sa amin sa community. Malaking bagay sa akin yung mga modules and sessions natin dahil sa mas naging malinaw yung mga direction ko. Hindi lang sa trading, kundi pati sa handle ng risk sa buhay. Ngayon, mag-enjoy ka kasama ng pamilya mo. Saludo ako sa iyo, Coach. More wins, more payouts. Sana mas marami pa tayong matulungan na traders na gusto ko mga happy birthday, Coach. Duro. Yun. Thank you sa lahat. And hindi ko na-expect. Actually, hindi ko na-expect. Sino ba yun may idea nito? Si Boss Arnel. Sabi ng jowa ko, si siya daw. Anong tunay? Ayun nga. Thank you sa lahat kasi marami pa tayong gagawin ngayong taon. Marami pa akong ideas para sa RFS, para sa Red Funding Lab this next years. And basta trust lang the process, trust system. Ako na mismo yung nagawa ng lahat. Ako na mismo yung nagawa ng hard work. So, follow lang yung process na. And then, yun nga. Dami ko pang ideas. So, kung di pa tayo nag-uumpisa. Lagi kong sinasabi, hindi pa tayo nag-uumpisa. Kumapit kayo kasi lilipat na tayo lahat. Thank you guys. Thank you. Thank you sa mga nag-join today. Oh, when my weight left the room, did you take a deep breath? Yun na po ang ating ang ating cake. Yun na. Yun na, nakikita ko na. Ang ating cake layers. Yun! Wow! Ganda! Ano nakalimutan mo? Muna, pumikit ka. Ano meron? Nakapikit ka? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Excited ka na, Amor? Ano yan? Okay, Ano yan? Okay. Wait. So yun, Tears, ito yung ating cake for today. Tignan nyo naman ako yung bata. Ilan taon ako dito? 3, 4? 4 na taon na yata ako dito. So ito yung ating cake. Medyo
nagpatak ng konti, kaya ganyan. Tapos ito yung ating cake na Barsa. Mga gantong little things, sobrang na-appreciate ko. Kasi lahat naman ng bagay na gusto ko, na-achieve ko na. So yung mga gantong small things, yun ang na-appreciate ko sa ganyan. Karinya, gracias. Wow, thank you. So yun, Dres, mag-start na tayo sa ating videos. Mag-start na tayo sa ating lessons, okay? So first of all, ang una kong nilagay dito is health is everything. Okay, health is everything because without health, without your physical health or mental health, nothing else matters. So kahit magkano man yung kinikita mong pera, kahit ano man yung ina-achieve mo, kung wala kang health, kung may sakit ka, wala din. You know? So ito yung parang una kong nilagay talaga kasi pag may sakit ako normally, ang una kong iniisip talaga is gumaling para makapag-work, para makapag-trade, para gawin yung mga gusto ko, para bumalik sa mga routine ko. So ito yung first lesson na nilagay ko. Health is everything. Mag-focus tayo sa health because without health, walang kwenta yung mga ibang bagay. And then another lesson, yung lesson 2 na nilagay ko dito is learn to be alone. Okay, learn to be alone kasi may mga times sa buhay natin na mag-isa lang tayo. For example, nung tumira ako dati sa Bali, Indonesia, mag-isa lang ako dati at doon ko na-realize yung importance ng maging comfortable ka pag ikaw lang yung kasama mo sa buhay. Like ikaw mismo with your thoughts, with your ideas, with yourself. Dapat comfortable ka pag ikaw lang yung mag-isa. Kumain ka sa restaurant na mag-isa, pumunta ka sa cinema na mag-isa. Kasi there will be moments where no one understands what you're doing, no one believes in your path, and no one sees your vision. And that's okay. Growth requires solitude sometimes. Okay? So ito yung parang lesson 2 na nilagay ko. Lesson 3 naman, ano yung nilagay ko dito? Lesson 3, focus on the process. Okay? Money creates pressure and process creates improvement. So when you focus on money, you rush, you force trades, hindi mo nire-respect yung trading plan mo. Pero if you focus on the process, if you focus yung dun sa pwede mong i-control, you grow and money follows naturally. So ito yung parang recommend ko. Kailangan ka mag-focus sa pwede mong i-control. Hindi yung focus ka lang sa pera tapos yun. After all, kung hindi ka nakakapag-focus sa lahat ng bagay na pwede mong kontrolin, wala kang ma-achieve. Okay, so ito yung parang lesson 3 na naisip ko. Then lesson 4, specialize. Of course, specialize kasi dito sa trading, sobrang daming information, sobrang daming market, sobrang daming strategy, sobrang daming guru, sobrang daming mentors, sobrang daming pwede mong gawin. Pwede ka mag-scalping, pwede ka mag-day trading, pwede ka mag-swing. Ang dami mong pwedeng gawin sa trading. So, ang kailangan kong i-repeat sa inyo or ibigay sa inyo is, okay, don't jump from strategy to strategy. Huwag ka mag-strategy hooping. Kasi kung papalit-palit ka ng system, papalit-palit ka ng strategy, hindi mo mamaster yung isang system at never ka magiging profitable, never ka magiging consistent kasi hindi consistent yung ginagawa mo. So, specialize and mastery comes from repetition. If you repeat always yung same process, yung same strategy, dun mo mamaster yung system at yung trading mo. Okay? And then lesson 5, and itong nilagay ko, it's about build an unbreakable vision. Like, dapat may vision ka sa buhay mo. Dapat alam mo kung ano yung ma-achieve mo or gusto mong gawin in the next 3 years, 5 years, ano yung purpose mo sa buhay, para saan yung purpose mo, para saan yung pera na kikitain mo. Dapat alam mo kung ano yung mismong vision mo. Kasi may mga times na there will be moments where nothing works, okay? And you doubt yourself, you doubt your strategy, you doubt your system, you doubt the process. So, ang recommend ko sa'yo is, your vision must stay strong. You need to see where you're going even when results are not there yet. Okay, so ito yung muna yung ating first lessons in this video, 5 lessons, and kakain muna tayo. Enjoy muna tayo ng lunch. Ano yan, Ineng? Ano yan? Mga souvenirs po. Mga souvenir. Ano yung binibenta niyo yan? May mga magnet, tsaka necklace, tsaka bracelet. May gusto ka, baby? Ano to? Magkano to? Yan po, 200. Mag-hi kayo sa vlog. May hi kayo sa vlog. Sino yung siya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kuya, 100. Hindi ko pa yung dala mo. Thank you. Sabi ko, Thank you. dala mo. Thank you. Thank you. Ineng nga, 50 mo. Ingat na kayo. Ingat kayo. Happy birthday po. Thank you, thank you. Guys, ito yung binigay sa akin ng mga bata, mga mualbual. Tignan nyo naman, mualbual Cebu, isang turtle,
isang turtle dito. Isa, I love Mualbal. You know? Mualbal kasi kanina pa sila nakatingin sa akin habang nagbablog ako. So, sabi ko yun, kailangan nating kausapin ng mga bata kasi sobrang dami nila. Mga 5 sila, almost 6. Kasama pa yata yung ina. Yeah. Nigga that got spoiled off these fucking PJs. Okay, hindi naman tayo sa ating Airbnb ito sa taas. Tapos, kung continue tayo sa mga next lessons, ito yung isa ko pang pinipare, ito yung isa ko pang nilagay. Let's go for the lesson 6 to 10. Okay? At ito yung nilagay ko. And lesson 6, gratitude. I mean, one of the most important things para sa akin pag gumigising sa umaga is to be grateful. Is malaman kung ano yung nangyayari sa buhay ko, na maging grateful ako sa nangyayari sa buhay ko. Like for example, every morning when you wake up, take a moment and say 3 things you are grateful for. Because it helps you feel calmer, stay grounded, be humble, appreciate your progress, and of course, reduce yung emotional pressure na nangyayari sa'yo. So if you're grateful, if grateful ka sa process mo, if grateful ka kasi may bago kang opportunity sa buhay para ma-achieve yung goals mo, like everyday lagi kong sinasabi, thank you Lord or thank you God kasi binigyan mo ko ng bagong opportunity para ma-achieve pa yung goals ko sa buhay. Ito yung parang one of the most important things na ginagawa ko paggising, and that's why parang na-appreciate ko yung progress ko, na-appreciate pa yung ginawa ko in the last weeks, the last months, yung nangyayari sa buhay ko, yung nag-enjoy ako ng mismong moment at naging gratitude ako sa kung ano man yung meron ako ngayon or kung ano man yung progress ko ngayon. Okay? Be grateful. Isipin mo every morning kung saan ka mas grateful. Grateful ka kasi meron kang parents, grateful ka kasi meron kang food every day, meron kang energy, meron kang health. Yun yung isipin mo lagi. Lesson 7, ito yung isa ko pang nilagay, accept that most days are boring. Like dito sa trading, lalo na may mga araw na walang opportunity sa market, na walang setup sa market, at normal lang yun. Okay, trading is not constant action na dapat lagi ka nag-trade every hour of the day or every moment meron kang dapat na running trade. Dapat quality yung setup na hinahanap mo, dapat quality yung trades na ginagawa mo pag nasa market ka na para worth it yung risk. Alam mo ba yung feeling na pag nasa market ka, tapos pangit yung context mo, pangit yung trade mo, tapos pagpasok mo sa market, malapit na agad sa stop loss, tapos gusto mo na agad bumalik yung trade na yon sa break even kasi pangit nga yung context mo. Ito yung sinasabi ko. Okay, may mga araw na wala kang dapat gawin sa trading mo, may mga walang opportunities, dapat nakaupo ka lang, naghihintay, and then after that, if walang opportunity, tapos na yung trading sa'yo that day. Okay, so accept that most days in trading are boring. It's waiting in trading, it's observing and doing nothing. Because boring trading is often profitable trading. Okay? Kasi everyone wants fast results. Lahat tayo gusto ng mabilis na progress, mabilis na pera. Lahat tayo gustong ma-achieve to ng mabilis. Pero skills takes time. Okay? So, experience takes time, confidence takes time, your progress takes time. So, kailangan mo lang i-trust yung process na meron ka ngayon. Depende din kung ano yung process mo. Kung tama ba yung process mo, kung nag-gold ka ba o nag-scalping ka ba. For that, hindi ko siya masyadong recommend, to be honest. Then, lesson 8, use Kaizen. One of the most important mindset that I have is Kaizen. Ang meaning nito is, dapat everyday mag-i-improve ka ng 1%. Okay, 1% daily improvement. Ito yung binasa ko dating libro na pangalan is Kaizen nga. And ang meaning nito is you don't need to be perfect. Okay, you just need to be slightly better every day. Dapat everyday nag-i-improve ka sa lahat ng aspects sa buhay mo, kahit 1%. At in 1 year, okay, 1% better every day is 37 times better in a year. Okay, in all aspects of your life. So sinasabi ko dito is small improvements consistently applied create massive results over time. So ito yung parang recommend ko sa inyo, gamitin niyo yung Kaizen, dapat nag-i-improve kayo araw-araw, hindi lang sa trading, dapat sa body nyo, sa finance nyo, sa spirituality nyo, sa emotions nyo, sa psychology, sa relationship, sa lahat. Then, lesson 9, manage your time. Ito yung una kong finokus dati nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa trading industry. First of all, dapat alamin mo kung paano mo i-manage yung oras mo. Kung ano yung gagawin sa oras mo, kung anong gagawin mo sa isang araw.
anong oras ka gigising, anong oras ka kakain, anong oras ka tutulog, tapos alam mo kung anong oras ka magte-trade, kung anong oras ka pupunta sa gym. Dapat alam mo ko lagi kung ano yung gagawin mo every moment of the day. And for that, ang lagi kong nire-recommend is before matapos yung araw, before tumulog sa gabi, dapat pinaplan mo na kung ano yung gagawin mo the next day. Dapat nakaplan na lahat kung ano yung 3 important task na gagawin mo for the next day. So, yun yung dapat ma-achieve mo for the next day. So, before ka matulog, plan mo muna yung gagawin mo for the next day. And after that, wala ka nang, hindi ka na mag-improvise. Okay? Hindi ka na mag-improvise. Pagising mo, hindi mo na kailangang isipin pa kung ano yung gagawin mo kasi nakasulat na siya at alam mo na kung ano yung ma-achieve mo that day. And then, lesson 10, I think one of the most important also for me is family and time. Okay, spend time with your family. Don't lose yourself chasing results because at the end of the day, success is meant to be shared. I will repeat, success is meant to be shared. Okay, isipin mo kung para saan ba yung pera na gusto mong kitain sa trading. Para saan ba yung success na gusto mong ma-achieve? Para sa'yo lang ba? Para sa family mo? Para sa partner mo? Para sa asawa mo? Para sa mga anak mo? Para sa lola mo? Para saan ba yung success? Para sa'yo lang? Pag gusto mo mag-travel sa mundo, ikaw lang mag-isa? Isipin mo kung para saan yan. Okay, spend time with your parents, grandparents, loved ones. Kasi dating ang araw na wala na sila dito sa mundo. So, kailangan mo silang i-appreciate. That's why yun nga. Nag-decide ako tumira dito sa Pilipinas kasi gusto ko pang makasama yung lola ko. You know? So, ito yung one of my lessons at ito yung lesson 10 na meron tayo. And then, dito naman tayo ngayon sa lesson 11. Yung lesson 11 ang nilagay ko is sleep properly. One of the most important things para magka-energy ka, para ma-improve pa yung focus mo, para makapag-isip ka pa ng maayos is to sleep properly. Build a simple routine, like go to sleep at the same time. Every night, wake up at the same time. Every morning, okay? Let's say, ang ginagawa ko lagi is nagtitik ako ng hot shower or hot bath, ba yung tawag doon. Tapos, yun, sobrang sarap ng tulog ko. And then, nagbabasa din ako ng Kindle, ng book before matulog para magkaantok pa ako. And then, nagtitik din ako ng pills sometimes, okay, which is hindi ko siya recommend i-take lagi, pero may mga araw na hindi ako masyadong makatulog kasi sobrang dami kong iniisip, sobrang dami kong stress, ang dami kong projects na gustong gawin. And then, ginagawa ko is nagtitik ako ng melatonin, na mga 3 milligrams yata ng melatonin, I think, or 5. And then, after that, sobrang sarap ng tulog ko. Okay? And then, avoid caffeine late in the day. Okay? Recommend ko din, don't check charts or trading before bed. Kasi normally, kung may trade ka, kung may running trade ka, tapos biglang gusto mong makita kung natatalo ka, kung nanalo, baka gumising ka pa sa madaling araw para tignan kung profit na ba, take profit na ba yung trade mo. So, recommend kong wag mo munang i-check yung chart habang nasa bed ka na or before ka matulog. Okay? And then, lesson 12, use behavior to your advantage. Ano yung meaning nito? Ano yung nilagay ko dito? Train yourself because your brain learns through repetition and consequences. So, sinasabi ko here is, what you repeat becomes your default behavior. Rewards good habits and punish bad ones. Okay, for example, if you follow your rules, if you follow your trading plan, kailangan mong parang bigyan ka ng reward. If you break your trading plan, if you break your trading rules, dapat may penalty ka. Kasi ang problema sa trading kasi is kahit mali yung ginagawa mo, kahit nag-scalping ka sa gold, kahit wala kang risk management, pwede kang kumita ng pera. So, ano yung problema dito? In the next day, in the next week, ganun pa din yung gagawa mo. So, in the long term, hindi siya sustainable at matatalo ka lang din. For example, imagine mo, minove mo yung stop loss kasi mahihit na siya at bilang hindi siya na-hit at bilang umikot nga siya sa take profit. Anong nangyari sa isa mo? Para sa'yo, tama yung ginawa mo kasi minove mo nga yung stop loss and then good yung result na binigay sa'yo ng market. Pero pag inulit mo yon every trade or every day or every week, matatalo ka. Kasi hindi siya sustainable. At mali yung ginawa mo. Binrake mo yung trading rules mo. Okay? So, kailangan mong alamin yung positive reinforcement ang tawag dito. Pag tama yung ginagawa mo, kahit finalo mo yung trading rules mo, kahit finalo mo yung plan mo, yung strategy mo, at natalo ka sa trade, it's a very good trade. It's a good trade. Okay? Kasi pag consistently mo siyang ina-execute, dun lalabas, dun ma-explode yung strategy mo at yung statistics ng system mo. Lesson 13, ito yung isa kong pang na-realize, perfect is the enemy of good sa trading. Waiting for perfect
skills, opportunities dito sa trading. Trading is about probability, not perfection. May mga tao na napasok lang sa market pag 100% na sure na mananalo sila. Pero hindi naman natin alam yung future. Hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari sa future. So, ang sinasabi ko dito is trading is about probability. Pag dumating yung price sa zone ko, sa context na to, mas probable siyang tumaas. Mas probable siyang mag-reverse. Mas probable siyang gawin itong development na to. So, ang sinasabi ko here is, kung papasok ka sa market, dapat probability yung inisip mo. Hindi yung papasok ka lang pag sure ka na mananalo ka. Kasi mangyayari dito is may expectations ka sa trade at pag natalo yung trade mo, ma-frustrate ka, mag-overtrading ka, magre-revenge trading ka, and after that, yun, mabablow yung account mo. Okay? So, ito yung one of the lessons na nilagay ko dito. Lesson 14. Build confidence. One of the most important things na pwede mong gawin sa trading or sa buhay is mag-build ka ng confidence sa sarili, confidence sa ginagawa mo, confidence sa strategy mo, confidence sa pwede mong ma-achieve sa buhay, because confidence doesn't come from winning. It comes from doing what you said you would do. Okay? Pag may sinasabi ka na gagawin mo, like, gagawin ko to, or bukas gagawin ko to, gawin mo siya. Bakit ka walang confidence sa sarili? Kasi mga bagay na sinasabi mo, hindi mo siya ginagawa. And after that, yung sarili mo, hindi na siya nagtatrust sa mga sinasabi mo. Ay, gagawin ko to. Gusto kong gawin tong project na to. Gusto kong mag-umpisa ng ganito. Gusto kong mag-aral ng trading. Gusto kong magbasa ng libro. And after that, hindi mo siya ginagawa. Ano nangyayari? Wala ka ng confidence sa sarili mo. So, kailangan mong mag-build ng confidence by doing what you said you would do. Every time you follow your plan, you build trust in yourself. And lesson 15 is ako pa itong nalaman. It's medyo parehas lang siya sa sinabi ko kanina. Ito yung lagi kong sinasabi dito. It's better to be out in the market wanting to be in than in wanting to be out. Isipin nyo to. It's better to be out in the market wanting to be in than in wanting to be out. Kasi most losses come from impatience, entering too early, forcing trades. Patience protects your capital. So, dapat, pag napasok ka sa market, quality yung trades na hinahanap mo. Okay? Quality yung setups na hinahanap mo. Hindi yung lahat ng nagalaw, pumapasok ka na, wala kang system, hindi mo alam kung ilan yung trades na gagawin mo for that day, hindi mo alam kung ano yung risk na i-assume mo for that week, at wala kang plan, wala kang system. And then, lagi mong gustong nasa market ka, lagi mong gustong nakapasok ka sa market kasi your mindset is pag nakapasok ako sa market, kikita ko ng pera. And mostly sa trading, pag nakapasok ka sa market at mali yung context mo, matatalo at matatalo ka. So, yung mga challenge mo, hindi mo siya mapapasa, yung mga account mo, mabablow mo siya kasi wala ka pang risk management. So, it's better out wanting to be in than in wanting to be out. Ito yung lesson 15 na nilagay ko. Oh, I was a leader, spirit hope but hollow. But when I crashed, I leaned up. Oh, I should often followed. I feel up to love with you. I feel up to be in your light. I feel up to love with you. Oh, you wear me up, down your mind on empty. You got me through all. Oh, you wear me up, down. You show me what I'm made of. Feel up to love with you. Mga 9:30 na ng gabi. Tapos tutuloy natin itong mga lessons kasi kakakain lang namin. Tapos nagpa-massage kami kanina, nagpa-spa, nagpa-ayos din ako ng kuko. Bukas, meron tayong mga tours, mga island tours or mga waterfalls tour dito sa Cebu. So, hindi ako nakapag-vlog ng maayos kanina. So, yun. Explain ko naman sa inyo yung ating mga last lessons in this video para malaman niyo kung ano yung talaga na natutunan ko these 7 years of experience nga dito nga sa trading. And ito yung lesson 16. Ang nilagay ko dito is, kailangan natin ng money and financial discipline. Okay? Kailangan mong malaman kung paano mag-manage ng pera. Making money in trading is not enough if you don't know how to save, control your expenses, and manage your lifestyle. You will stay in the same cycle. Ano yung nangyayari normally sa mga traders pag nagkaka-payout na sila, pag kumikita na sila ng pera? Nangyayari sa kanila is,
mas madami yung ginagastos nila compared sa ginagastos nila dati. Ang tawag dito is lifestyle inflation. So, pag nataas yung kinikita mo, nataas din yung gastos mo, and hindi ka nakakapag-save ng maayos, hindi mo minamanage yung pera mo ng maayos, same lang yung cycle mo. Okay, so ang nangyayari dito is many traders make money and lose it again because they don't have financial discipline. So, ang gusto kong i-advise sa'yo is start simple, save a percentage of everything you earn, then don't increase your lifestyle too fast, and think long term, not just today. Ito yung pinaka-importante na pwede nyong gawin lalo na pag nagiging profitable na kayo, lalo na pag kumikita na kayo ng pera. Learn how to manage your money. Ito yung lesson 16 na natutunan ko. Then, lesson 17, build skills every year. Anong meaning nito? Become more valuable every year. Dapat every year meron kang bagong skills, meron kang bagong pwedeng gawin. Okay? So, ang pwede mo siyang pagsama-samahin yung lahat ng skills mo. For example, ako marunong akong, let's say, mag-graphic design, marunong akong mag-trading, marunong akong makipag-usap sa camera, marunong akong makipag-usap sa tao, marunong akong mag-sales, marunong akong mag-marketing, marunong akong magawa ng brand, marunong akong mag-manage ng tao, meron akong leadership, yung mga ganung bagay. You know, kailangan mo pagsama-samahin lahat ng skills na meron ka, and with that, ang dami mong pwedeng gawin sa buhay. Nagko-compound yung mga skills mo at nagko-compound din yung kikitain mo with that. Okay? And then, lesson 18, itong nilagay ko, hedonic adaptation. Anong meaning ng hedonic adaptation? Understand this. No matter how much you achieve, your brain will always adapt and start wanting more. Okay, so you hit a goal, for example, you feel good for a moment, and then it becomes normal. And you want the next thing. Ito yung normally nangyayari sa atin. Gusto kong ma-achieve to, and pag na-achieve ko na to, gusto ko pa ng bago. Gusto kong bumili ng kotse. Pag nabili ko na yung kotse, gusto ko ng bagong kotse. Gusto kong kumita pa ng mas malaki, mas marami. Pag nakakumita na ako ng 1 million pesos per month, gusto ko nang kumita ng 3 million pesos per month. So, ito yung normally nangyayari sa atin. So, kailangan mo itong maintindihan, and ang kailangan mong gawin is, first of all, appreciate your current level, recognize your progress, and enjoy the process. Okay? Not just the outcome. Kasi ang na-realize ko is, hindi lang result yung hinahanap natin dito, it's the journey mismo. It's yung ginagawa mo araw-araw, yung routine mo. You know, ito yung pinaka-favorite ko dito, yung mismong process sa pag-achieve ng mga goals natin. One of my favorite quotes na nilagay ko dito, if you're not happy with what you have now, you won't be happy even when you have everything. Ito yung one of my favorite quotes dun sa isang mentor ko sa Spain, na sasabihin ko sa Spanish, which is, si no eres feliz con lo que tienes ahora, tampoco lo serás cuando lo tengas todo. Ang meaning nito is, kung hindi ka happy ngayon, sa buhay mo ngayon, never ka magiging happy, or hindi ka magiging happy pag na-achieve mo na lahat na gusto mo. So, kailangan mong maging happy now, or kailangan mong appreciate yung situation mo ngayon. Okay? Then, lesson 19, meditation. Okay, pinaka-favorite ko, I will say, para mag-train ng mind, para ma-observe ko pa yung mga thoughts ko, is to meditate, to train your mind, because your mind is your main tool, lalo na dito sa trading. When you meditate, you create distance, and you start to see that you are not your thoughts, that you are the one who's observing them. So ito yung pinaka-favorite ko nga sa meditation. Alam mo yung feeling na may sinasabi yung mind mo sa sarili mo, and then meron kang option kung gagawin mo yun or hindi. Ang meaning nito is, with meditation, pwede mo siyang gawin. With meditation, pwede mo siyang i-train. At kung magawa mo yon, ang dami mong pwedeng ma-save na pera dito sa trading. Kasi kung sinasabi ng mind mo na i-move mo yung stop loss or mag-close ka na ng trade, tapos ginagawa mo, yun, hindi mo nire-respect yung trading plan, and in the long term, hindi ka mananalo. Pero kung aware ka sa sinasabi ng mind mo, pero at the same time, hindi ka nagre-react kasi alam mo at aware ka nga sa thoughts mo, at meron kang freedom para hindi mag-react sa thoughts mo, ito yung pwede mong magawa para makapag-save pa ng maraming pera nga dito. Okay? Lesson 20, nakailang ulit na ako dito, enjoy the process. Of course, don't wait to make it to feel good. So, kailangan mong mag-enjoy ng process. Lahat ng process habang nagja-journaling ka, habang nagba-backtesting ka, habang nagte-trading ka, habang nag-aaral ka ng technical analysis, lahat ng process kailangan mong i-enjoy. Kasi kung magiging successful ka in the future is because in-enjoy mo yung process. Gusto mo yung process, gusto mong maging trader. You like this process, you like this industry, you like this profession, I will say. Okay? So, ito yung lesson 20 na realize ko. Then, lesson 21, treat
trading like a business, okay? Because this is not gambling, this is a professional activity. So think like this, every month a business has expenses, income, targets, results. So dapat same with trading then. You need to operate it like a business. Track your performance, control your risk, follow a structured plan, and review your results. Okay? Then, lesson 22, ito yung isa ko pang realize. One decision can change your life. Okay? One decision can change your life. Today, pwede mong baguhin yung buhay mo. Today, na pinapanood mo ko ngayon, mismo, pwede kang mag-start mag-aral ng trading, pwede kang mag-start mag-gym, pwede kang mag-start magbasa ng mga books, pwede kang mag-start sa personal development, pwede kang mag-start mag-meditate. Today, pwede mong baguhin yung buhay mo. One decision can change your life. It doesn't always take years. Sometimes it takes one moment and one decision to take trading seriously, to commit, to work on yourself. Huwag mong hintayin sa future na magbabago yung buhay mo if hindi ka nagbabago ngayon. Okay, so today can be that day. Ito yung nilagay ko dito. One of my favorite quotes then is, lalagay ko sa inyo ngayon sa screen. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. The best time to start trading was 10 years ago, 5 years ago, but the second best time is now. The best time to start working out in the gym was 10 years ago. The second best time is now. So, today, ngayon mismo, na pinapanood mo ko, pwede mong baguhin yung buhay mo nga. Okay? It's your decision. One decision can change your life. Pwede mong paltan yung direction ng buhay mo. Kung dati, nagsusugal ka, kung dati, nag-i-smoke ka, may mga bad habits ka, pwede mong i-change yung buhay mo today. Pwede ka mag-decide para iwasan yung mga bad habits mo dati at baguhin yung habits mo ngayon. Okay? And then, ito yung last, leave a legacy. Ito yung parang for me, ito yung one of my purpose dito sa buhay. Kasi yung na-realize ko dati nung nag-uumpisa pa lang ako sa trading, ang mga sinasabi ng yung parang mga brokers or lahat ng data, ewan ko kung nakita nyo na yung parang 90-90-90, which is 90% of traders lose 90% of their money in the first 90 days. Yun yung parang isang rule na meron tayo dito sa trading. So, nung narinig ko yun, inisip ko, bakit naman 90% yung natatalo? So, ang goal ko is ibaba yung percentage na yun dito sa trading industry. That's why nagawa ko ng trading application dati. That's why nagawa ko ng Psychology Academy dati, strategy. Lahat ng ginagawa ko dito sa mundo, dito sa buhay is para ibaba yung percentage ng traders na natatalo. Lalo na dito sa Pilipinas, I will say na sobrang taas yung traders na natatalo. I will say mga 95 to 98% yung mga traders na natatalo. Sa 100 na tao, 95, 98 hindi profitable. I will say. Okay? So, ito yung gusto kong gawin, leave a legacy. Alam mo yung gawa ng mindset ko, gawa ng strategy ko, marami akong binago na buhay. May mga nagme-message sa akin every week sa Spanish community ko, sa Spanish students at dito din sa Pilipinas na yun nga, thank you Ren, thank you Coach Ren kasi binago mo yung buhay ko, gawa ng system mo, gawa ng mindset mo, nandito ako ngayon sa buhay. Ito yung for me, pinaka-importante or pinaka-nakaka-satisfy sa akin. Yung nakaka-receive ng ganung message at nakakapagbago ng buhay ng iba. That's why I create these videos para ma-motivate kayo, para ma-inspire kayo, para maturuan din kayo. And ito yung lesson 23 na sasabihin ko dito. Okay? So yun, I think yun lang. Wala na yata akong nakakalimutan pa. I will say isang extra pa, isang bonus pa before matapos yung video. I will say choose the correct partner sa buhay. Kung mag-girlfriend ka or kung mag-aasawa ka or kung magpa-partner ka, piliin mo yung tamang partner, yung sinusupport ka sa buhay mo, yung sinusupport ka sa goals mo. You know, yung hindi ka binababa, yung hindi ka tinatanggalan ng focus or tinatanggalan ng purpose sa buhay. You know, dapat yung partner mo nakakatulong sa'yo, hindi yung lagi kang binibigyan ng drama. Yung parang one of my lessons din na natutunan these last years. And yun lang yung masasabi ko sa inyo. Mga matatapos na yung araw natin, mga 2 hours pa. So, I will say mag-enjoy muna ako ng konti before matapos yung birthday ko. And yun, thank you for watching this video, traders. Hopefully maganda yung audio kasi bago lang yung microphone natin. Hopefully nakita nyo ko ng maayos kasi medyo madilim na din dito ng konti. So yun, see you guys in the next video. Thank you.
yeah.